Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, natawa lang ako kasi nga, 'di ba parati kapag katulong ka, yung ano sa'yo talaga, yung tingin sa'yo ng mga amo, ang baba mo, ganyan, parang kadiri ka, ganyan kasi yung pinaparamdam sa akin dati. Alam niyo yung, yun nga, nagagamit ako ng washing isang beses tapos hindi isang beses, madami. Pero alam ko, nung una, pinapatawad niya muna ako, hindi niya ako kinonfront. Tapos nung huli na, parang pangatlo na, doon na ako niya kinonfront. Pero parati kong nakikita na pinapaikot niya yung washing o na walang laman kasi nga, inaano niya, nililinis niya kasi sa isip-isip niya, ginamit ko yun. So parang madumi, ayan. Kaya ganyan. Tapos, ibang ano pa na discrimination is yung pagkain na nila or yung mga bowl nila, kutsara nila, ganyan-ganyan. Ano, basta lahat ng gamit ko is iba sa kanila, tasa, iba, lahat, iba. So, ano, and then, yun nga, sa pagkain, tapos parang ayaw nila na lumapat yung katawan ko or hindi naman, basta sa higaan nila, ganyan. Kaya pag naglilinis ako, iniiwasan ko na masagi, ganyan. O kaya minsan, kasi nandoon yung tubigan sa may pinakadulo, so hindi ko maabot, siya na yung nag-aalis nun doon kasi nga ayaw niya nga na sumampa ako sa kama nila. So yun yung mga ibang discrimination pa na naranasan ko dito. Hindi ko na maano yung iba, nakalimutan ko. Pero ngayong araw is napansin niya na yun nga, the way ako magpulot ng tissue, guys, kasi nasa harap ko lang siya sa mesa, tapos nasa gilid siya ng mesa, tapos dito yung mga kinainan niya, nandyan yung tissue niya. So kakagising ko lang, hindi ako nagsasagot, hindi ako nagsasalita ba, kasi kakagising ko lang hapon, ayan. So kumain siya, iniwanan ko siyang kumakain, natulog ako, tapos pagising ko nandun pa din siya, pero yung kinainan niya is empty na, kailangan ko nalinisin. Tapos yung tissue basa, tapos ewan ko, the way ako dumampot, parang ganun. Tapos hindi ko na ano yung tissue ba, hindi ko na nakuha, napulot. Alam mo ginawa ng amo ko? Pinulot niya yun. Tapos inano niya, pinunasan niya yung mga tubig doon sa mesa. Parang iniisip niya siguro, ang arte-arte nito, baka iniisip niya sipon ko yung nandun sa tissue, baka yun yung iniisip niya. Basta kasi unang dampot ko, parang wala talaga akong lakas nung dinampot ko yung tissue. Kasi nga, nandidiri ako kasi nahawaan ako ng sipon dahil dyan Kasi nga yung bata, ako yung pinapatapon ng mga tissue niya. Tapos ayan, nahawaan ako. Kaya nung time na yun, napaka-careful ko talaga na yung gilid lang ng tissue yung kinuha ko. Ngayon, hindi sumama kasi nga naipit sa plato. So, hindi sumama nung pagdampot ko. Nakita siguro, ang alam ko, nakayuko siya sa computer. Pero nagulat ako, kinuha niya yun, tapos parang, at least, di ba? Kahit naman paano makaganti ako sa'yo, makadiri-diri ka sa akin ngayon, pinandirian ko yung tissue mo, anong pakiramdam? Masarap? Parang, satisfying. Kaya, napaka-satisfying kanina. Tapos hindi ako nag-reason out, wala. Hindi ako sumagot. Kinuha niya yung tissue, pinunas niya, tapos nilagay niya doon sa plato na kinainan niya. So, yun. Na ano niya siguro, tapos isa pa na ano niya na nandidiri ako is yung mga nila, underwear nila. Nakikita niya hindi ko hinahawakan. Nung bago ako, tinuturo niya sa akin, damputin isa-isa. Andito yung underwear ko. Ako hindi ko dinampot. Kinuha ko yung bag, tapos pinasok ko yung ko sa bag. Ayan, tas dinampot ko ng, yan, ganyan. Ito yung underwear, tinampot ko siya ng ganun na nakakover yung kamay ko ng bag. So, nakita niya yun. Yun nga yung sabi niya na, buti alam mo na kung paano gawin yan para hindi mo na mahawakan yung underwear. Alam mo yung parang inaano niya lang yung sarili niya para nga hindi siya mapahiya. Kasi para sa isip-isip niya, diring-diri to. Parang ganun. Kadiri naman kasi talaga. Alam mo yung panty ng amo ko, ay grabe, lagom na lagom. Alam niyo yung, hindi ko maintindihan, ano ba nagre-release dyan? Tinta? Parang, matino pa yan nung una ha. Abutan lang yan ng mga 6 months. Iba na yung kulay, iba na. Kaya nahulog tong panty ko nung nakaraan dito sa lapag. Nagkuha kasi ako, tapos nahulog siya. Nandito na ako sa kwarto, hindi ko naman alam na nahulog. Dinampot ng amo kong babae, binalik doon sa sampayan ko. Sabi ng bata, Jen, kinuha namin yung panty mo nahulog sa may sa may sahig. Sabi ko, ha?
nahulog. Sabi ko ganun, nakakahiya naman, dinampot nyo talaga, nakakahiya. Pero as in guys, wala silang maano sa panty ko, matino yan, hello. Wala, kung anong kulay ng tela, ganun pa din, wala kang makita dyan, may butas lang yan, oh. Wala, ganong kulay. Sa amo ko, ano talaga, ano ba tawag dito? As in, iba na yung kulay, brown na. Eh, hindi ko naman yan, ano eh, kapag panty ko kasi, lalabhan ko yan. Tapos, kuskusin ko talaga yung pinaka-ano niya. Yung sa amo ko, hindi ko ginaganyan. Ayoko, nandidiri ako, bahala ka dyan. So, suot lang siya ng suot yung panty niya na dadagdagan yung kulay. At least, makadiri-diri ka sa akin. Ang tino-tino ng mga gamit ko kahit ano. Tapos, papakita mo sa akin, nalilinisan mo yung washing dahil lang naglaba ako dyan. Parang, kanina, nasatisfy ako nung nakita niya na nandiri ako, tamputin yung tissue. So, ayun nga, nakaka-satisfy lang na ano. Tapos ngayon lumalaban na ako, parang wala na akong pakialam. Alam niyo yon, yung kapag pala ganyan na nag-break ka na, parang ano na lang sa'yo, parang hindi mo naintindi yung trabaho mo. Ako, sira na yung oven may butas sa loob. Hindi ko naintindi, hindi ko sinabi sa kanila, ay nayaan ko lang. Kasi ako yung pag-aanuhan yan hindi ko naman kasalanan. Paano kasi, 2 beses sa isang araw gumamit ng oven. Una magi-steam or kaya magkuko, magbi-bake tapos biglang i-steam. So yung mainit tas biglang may singaw na sa steam kasi 'di ba? Ang nagluluto doon is yung yung usok. So biglang usok. So kakalawangin talaga tas mababasag. Hindi ko naman kasalanan, pinapaluto niya lang ako, nililinisan ko naman yan. Sadyang nasira lang talaga kasi sa isang araw halos yan yung parating ginagamit. Ayan. Tapos ano pa yung iba? Wala na akong pakialam. As in, naglilinis pero yung hindi katulad dati na concern ako. Hindi na, papagod na ako. Parang umay na ako. Nakakapagod pala. So, ayun lang. Na-share ko lang yung parang satisfying kasi wala na akong pakialam kung ano yung iisipin niya, kung galit siya or wala. Tsaka ilang araw na siyang sunod ng sunod sa akin kung ano yung ginagawa ko, tapos tinitingnan ako, abno nga. Tapos ako pag nagluluto ako, nandun siya. Dati turo niya sa akin, isang kutsara na ganito, isang kutsara na ganyan. Tapos, sinunod ko naman yung niluto niya. Tapos, sabi niya sa akin, maalat. So ngayon, binago ko yung measurement niya. Hindi ko na nilagay doon sa isang kutsara. Nilagay ko na lang sa sandok, tas doon ko nilagay. So, ayun yung parang namin ngayon, yun yung parang measurement namin ngayon. Nagulat siya. Sabi ko kasi sa kanya, hindi pwede na kung ano yung sukat, ganun. Kasi tansyahin mo kung ano yung lulutuin mo kasi maalat yan. Syempre, magrereklamo naman kayo pag maalat. Kaya, tinatry ko yung best ko na sabi niya sa akin, okay nga yung mga lasa daw ng luto ko. Alam ko na daw yung lasa na gusto nila. Yun yung mahirap pag wala na ako. Kasi nga, hindi, mangangapa talaga siya. Kaya ngayon kinukuha niya yung mga receipt na nagpapaturo siya sa akin. Tas kahapon, may repolyo, parang Chinese na repolyo kami na niluto. Tapos hiniwa ko. Sabi niya, ay hindi mo lang pala dinidiretso niya ng hiwa. Sabi ko, hindi, inaisa-isa ko kasi baka mamaya may dyan, may insect, ganyan, o kaya may bulate, ganyan. Ay, hindi nga ako nagkamali. Yung repolyo, nung malapit na kami sa dulo, meron doong worm, bulate na mataas, na payat. Sabi ko, tignan mo, kung hindi ko ginanyan, edi nakain mo to. Parang, ay, sabi niya ganun. Pero, kinain niya din naman. Ako, pag yung gulay meron ng bulate, tapos hindi ko nakakainin yan. Kinain niya pa, basta tinapon ko lang yung bulate, tsaka yung natira na hindi ko pa na-slice na na gulay, pero yung iba, hinugasan ko, tas niluto ko, kinain niya. Ayan. Parang natutuwa siya kasi nga, nakikita niya na concern ako sa pagkain nila ba, na kahit hindi niya ako tignan kung mag-asikaso ako, pero malinis yung pag-asikaso ko ng mga pagkain nila. Malinis, ayan. Kaya yun yung nagustuhan ng amo ko, hindi bara-bara kung ano yung gusto ko malinis. Kaya natutuwa siya, hindi niya ako tinuturuan kung ano yung dapat gawin, pero nakikita niya na napakalinis ng pagkaluto. Hindi niya pa ako nakitaan na may buhok yung pagkain. Pero isang beses, sa mais ata yun, nandun sa loob ng mais, nakita ko yung uod, buti na lang kamo, lumutang
Buti na lang kamo sa sabaw ng bata lumutang yung uod. Nung pagpunta ko doon nakita ko, ay Diyos ko, hindi ako makakain ng tama kasi pag yung amo ko nakakita, mapapagalitan talaga ako. Kaya ginawa ko nung patapos na yung bata, nilipat ko yung sabaw doon sa tasa. Sabi ko, akin na ilipat natin yung sabaw mo para mabilis mong inumin, para lang makuha ko yung uod. Kasi nga, kitang-kita talaga, uod talaga. May Diyos ko, yun pata yung ika-terminate ko. Yun lang yung sumunod nun is sinecure ko na talaga na hindi na mangyayari uli. Kasi nakakatakot, may na-terminate na guys dahil sa uod or dahil sa na nakita. So, yun yung iwasan nyo, hugasan yung maigi yung mga dahon-dahon ng gulay. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.